Hi! Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon when it comes to answering our prayers. Alam nyo ba, 2021, nasira itong laptop na ginagamit ko. At pamana lang din yun sa akin ng aking ate. Salamat Ate Gretchen for that laptop. So, ilang years na ginamit ko siya. Totally black na talaga, sirang-sira na. So, that time, wala akong magamit for lessons, sa aking preachings na gagawin. So, nag-pray ako. Sabi ko, Panginoon, I need a new one. I need a laptop in the name of Jesus. Bigyan niyo po ako. Yung hindi na ako gagasto for free na ibibigay mo sa akin in the name of Jesus. So, 2021, wala pa rin akong laptop. So, nakigamit lang ako sa school, dun sa computer. And 2022, waiting, wala pa rin. Hanggang sa naminyo ko, naabot ko din sa Davao. And 2023, after my birthday, a day or days after ng aking birthday, alam nyo, may pumunta dito sa bahay, sa apartment kung saan kami ngayon nagstay. Salamat din sa church na ginamit ng Panginoon, DCAGC, to provide our needs. Wala ako dito. Nandun na ako, may travel. So, tumawag itong husband ko. Sabi niya, Han, may regalo ka dito. Sinandan yung picture. Pagkita ko sa picture, wow, it's a laptop. Ito yung pinag-pray ko sa Panginoon. So, 2021, 2022, 2023, 2 years ako naghintay bago binigay ng Panginoon. Talagang wow, it's a laptop. Sobrang saya ko. Pasalamat kay Lord at sa nagbigay din. Kaya eto, this is the new one. Ito yung laptop na binigay ng someone. At alam nyo ba, na-appreciate ko talaga itong someone na nagbigay na to. Kasi sabi niya pa, please don't tell anyone na ako yung nagbigay. Grabe yung humility. Grabe talaga yung humility niya. Kaya, no wonder, pati yung family niya, family nila, grabe yung humility nila when it comes to giving. Grabe. Kaya, no wonder, binibless din sila ng Panginoon. So, kung nakatingin man kayo ngayon sa video na to, thank you so much for this laptop blessing na binigay niya sa akin last year. This is an answered prayer talaga. At, yun yung sinabi din ng Panginoon in Philippians 4:19. Sabi niya pa, and my God will supply all your needs talaga, according to His riches in glory in Christ Jesus. Talagang na-experience ko itong passage na to in Philippians 4:19. At itong passage na to, itong verse na to sa Philippians 4:19, hindi lang to basta-basta na i-claim natin. Hindi tayo mag-i-claim ng passage without knowing the background of this. So, ang sumulat nito ay si Paul. Ito yung sinabi niya sa mga taga-Philippi. Ito yung mga Christians, sinabihan niya. Sabi niya, and my God will supply all your needs. All talaga. All your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So, take note na we cannot claim this promise kung hindi tayo anak ng Panginoon. Alam nyo, itong mga taga-Philippi, grabe itong generosity nila kay Paul. Grabe yung support nila sa ministry ng Panginoon. Grabe talaga yung generosity. Kaya, ito yung nasabi ni Paul sa kanila, ang Panginoon na ang bahala na magbe-bless sa inyo. And my God will supply all your needs. So, ibig sabihin na ibibigay ng Panginoon yung mga kailangan natin kung tayo mismo ay naging generous din sa ibang tao. Kung tayo din ay mapagbigay, lalo na sa ministry ng Panginoon na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. So, you cannot claim this verse, hindi natin ito makiklaim kung tayo mismo ay madamot. Kung hindi tayo generous sa ibang tao, sa family man, sa ministry man ng Panginoon o kahit sino. So, kung tayo ay madamot, let it be na ma-remind tayo sa verse na ito na hindi i-provide din ng Lord kung tayo ay madamot. Hindi natin makiklaim itong verse na to kung hindi tayo generous.
sa ibang tao. So it is my prayer na ibibigay ng Panginoon ang lahat ng mga kailangan mo ngayon kung ikaw ay isang Kristiyano na mapagbigay din. God gives generously to those people who gives generously as well. May God bless you. Let it be na nag-speak si Lord sa iyo ngayon.